Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang makabuluhan at punong-puno ng energy at kasiyahan na naman po ang pinagsaluhan natin kanina sa programang Itbulaga. Pinangunahan ito ng napakagandang opening number ni Karen na talaga namang in-enjoy ng lahat, lalo na po ang Team Studio. Tunay ang napaka-talented ni Karen, singing while playing guitar. Sana nga po more original single ang ma-unlock niya while studying at the same time working in Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa paulit-ulit na naririnig natin sa EB na pagtatanong nila ng edad na tila baga ay hinuhulaan muna nila kung tama or eksakto ba ang edad ng tinatanungan nila sa hula nila. Kung inyong natatandaan, nag-anunsyo na po ang Itbulaga ng tungkol dito na may dapat tayong abangan tungkol sa ilang taon ka na. Ang tanong is, new segment daw ba ito ng Itbulaga? Like Your Face is Sound Familiar ng ABS-CBN na kung saan huhulaan mo kung singer ba siya or hindi. Sa Itbulaga naman, ang kaibahan ay ilang taon ka na. Parang bawal judgmental lang po ang atake mga kadabarkads. Bawal judgmental na kung saan ay kine-excite din po ng mga dabarkads natin na makabalik sa Itbulaga. Well, abangan na lang natin ang tungkol dito. Samantalang kanina naman mga kadabarkads, muli pong niremind ni Bossing Vic Soto at ng iba pang mga Itbulaga hosts ang tungkol nga po dito sa Lenten Special na tradisyon na po ng Itbulaga every year. Pwede po kayong mag-share at magpadala ng story mga kadabarkads kay professional writers, first-timers, amateur writers, students, o nangangarap kayo maging writers, pwede kayo. So ano ba ang takbo ng stories? Basta may hope, faith, friendship, and syempre loyalty. Pwede rin real life story or katang-isip. Isend nyo lamang po yan mga kadabarkads sa EV_Lenten at tvjproduction.ph. Ang deadline is January 24, 2026. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa update ng pagdedeclutter po ng mga damit ni Raisa May Dizon at syempre ng kanyang mga kapatid. Sabi nga dito sa Team Raisa na ilabas na natin lahat ng mga damit na nakatambak sa bodega. Sobrang dami po mga kadabarkads, box, kahon, and marami din pong naka-plastic at sabi nga po ng ilan dito mga kadabarkads kasi sabi ipapamagi daw po sa mga followers at sa mga nagko-comment. So ang suggestion ng isang netizen, "Hi Raisa's moms, just a suggestion, you may also sell them tapos yung pinagbentahan, you can donate them to non-profit organization, charity, or you can also donate to school or orphanage with poor facilities, or even to barangay clinics lacking of budget for children's vaccines. You know, Filipinos, you are doing good, well, pero later on, may masasabi pang dapat nagbigay din dito, doon, kasi mas nangangailangan." So maganda po itong suggestion na to mga kadabarkads ng isang netizen kasi marami po talaga tayo mga kababayan na nangangailangan po ng mga damit like yung mga nasusunugan at sana po ay mapunta ito sa mga deserving talagang matulungan mga kadabarkads. Samantalang alamin naman natin mga kadabarkads ang ratings po ng mga noontime show simula po January 5 to January 8 na kung saan pinagkakaguluhan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Paano ba naman kasi itong It's Showtime nasa malawak at malaking network na pero tila baga nauungusan pa din ng Itbulaga. Isang patunay lamang ito mga kadabarkads na kahit saan ilagay ang Itbulaga, sinusundan at hinahanap-hanap pa din ng mga televiewers. Kasi tingnan nyo naman mga kadabarkads, so January 5, ang It's Showtime 3.8, tapos ang Itbulaga ay 3.1. Dalawang channel lang yun. Tapos yung It's Showtime, 3 channel mga kadabarkads. Then January 6, 4.1 It's Showtime at ang Itbulaga naman ay 3.2. January 7 naman It's Showtime 4.3, ang Itbulaga naman ay 3.2. And January 8 naman po ang It's Showtime 4.4, ang Itbulaga ay 3.3.
So, ang liit na po ng difference mga ka-Dabarkads. Partida, 3 pa yung channel nila tapos nasa malaking network sila. Tapos ganito lang po yung ratings. Hindi po ba isang malaking kasiraan po yon sa kanilang programa or sa kanilang network na tinatalo sila ng Itbulaga ang TV5 Kapatid Network. Limited lamang po yung signal niyan ha. Partida, wala pang signal yan sa ibang mga province. And para din po sa kaalaman ng lahat, hindi po sumasadsad ang ratings po ng Itbulaga nung time na nasa GMA 7 sila. Pinakamababa na po yung 5%. And take note mga ka-Dabarkads, single channel pa lang po yun. Ibig sabihin mga ka-Dabarkads, mas malakas talagang Itbulaga kumpara po sa It's Showtime. Yun ay dahil na din mga ka-Dabarkads sa utak po ng naturang programa. At syempre sa mga original na atake po ng mga Dabarkads natin. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Jerome Ibardome. Siguro naman nakarating na po sa inyo mga ka-Dabarkads ang good news na magkakaroon po siya ng schedule by January 17, 2026. Araw po yan ng Sabado. Mula po yan sa post ni Maria Rebecca Siminiano. And also, nagbahagi na din po siya, diba, ng video message na kung saan antay-antay lang daw po tayo na makita siya sa programang Itbulaga at pagkaroon siya ng naturang schedule. Kasi hindi daw po siya binibigyan ng schedule sa Itbulaga pero sa Jerome Ibardome, nag-aantay lamang daw siya mga ka-Dabarkads. At since nabalitaan natin na magkakaroon na po siya ng schedule, siguro na rinig or dininig po ng TVJ Production ang ating kahilingan and syempre yung pangalampag po ng mga Jeromantics na sana makita si Jerome Ibardome sa naturang programa. So salamat sa Itbulaga dahil dininig nila ang kahilingan ng Jeromantics. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol naman dito sa isang noontime host na kung saan binanatan ng isang abogado. Ayon sa lumabas na write-ups, may pa-press con si Atty. Ferdinand Topacio para sa pelikulang Spring and Frog na produce ng kanyang Boracco Films. Pero sa simula pa lang ng press con na focus na sa Metro Manila Film Festival ang chika ni Atty. Topacio. Sinabi niya na imbis na ang MMDA ang pahawakin ng MMFF, dapat daw ay ang FDCP, Film Development Council of the Philippines o NCCA, National Commission for Culture and the Arts, ang humawak ng MMFF. Anyway, nabanggit din ni Atty. Topacio na mas mabor siya kung si Piolo Pascual ang nanalong Best Actor para sa role nito na Manila's Finest kesa si Vice Ganda ng Call Me Mother. Dapat nga raw ay si Piolo ang Best Actor at mas deserving. Syempre, trending agad ang dialogue na yon ni Atty. Topacio. May mga nagsabing dapat respetuhin ang saloobin ni Atty. Topacio pero may mga nagsasabing hihintayin nila na tumalak si Vice sa dialogue ng controversial director. Patulan kaya ni Meme Vice ang sinabi ni Atty. Topacio? So binanatan po mga ka-Dabarkads si Vice Ganda na hindi daw deserve ni Vice nung award na Best Actor. Kayo ba mga ka-Dabarkads? Agang-ayon ba kayo dito sa sinabi ni Atty. Topacio laban sa isang noontime host na si Vice Ganda? Please comment down below.